Ngayon. Okay. Transmission na ginawa ng COMELEC. They did not follow the law. Sa batas, RA 9369, dapat ang presinto, yung BCM, yung vote counting machine presinto, ay diretso sa municipal canvassing center, no? So lahat ng BCM sa isang munisipyo diretso sa server ng municipal. And then lahat ng municipal server ay magpapadala ng diretso sa provincial canvassing center. At so on and so forth. At kaya nga laderize ang tawag dito. Wala kang makikita na device between the BCM to the server at the ladder. Diretso dapat yan. Pero ano nangyayari sa 2022 election? Alam niyo ba na lahat ng BCM, 107,000 all over the country, all send their election returns to just one device. Ang tinatawag nilang telco exchange. Wala nakakaalam yan, telco exchange, hanggang na-discover namin na mayroong isang device na ginamit for 20,300 election results. At isa lang ang ginamit na IP address, 192.168.0.2. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng resulta ng election natin ay pumunta muna sa tinatawag nilang telco exchange. Okay? At lahat ng munisipyo, saan galing yung kanilang ika-canvas? Hindi galing sa BCM, galing sa telco exchange. Telco exchange ang magpapadala ng resulta sa kanila. And yung canvas, certificate of canvas, babalik dun sa telco exchange. At the same telco exchange, isang device lang ang magpapadala sa provincial. Lahat ng provincial balik sa kanya. Ang telco exchange magpapadala sa regional balik sa kanya. So, makikita nyo sa nangyari noong 2022 election, lahat ng resulta natin ay dumaan sa isang device, no? Na hindi, wala nakakalam ito. Na-discover lang ito nung nakita namin na mayroong isang device na 192.168.0.2 at hindi na yan matanggi ng COMELEC. Nung nag-defend sila ng kanilang budget sa Senate, pinalabas nila ito. At ang problema, ito rin ang gagamitin nila sa 2025. Walang umaangal, no? Hindi, in other words, paano natin nalaman na hindi manipulado yung resulta dyan? Sabi ng COMELEC, well, mayroon naman PPCRB. Lahat ng BCM ay may ini-imprintang election returns, no? And then, itong election returns binibigay sa mga political parties, sa PPCRB. Ang ginawa ng PPCRB, tinotal nila yung mga ERs na nakuha nila at of course, tumutugma sa transmitted. Siyempre, kung anong inimprenta ng BCM, yun din ang itatransmit nila. Pero, itong inimprenta, yung ini-transmit,
Yan ba ay tutugma kung bibilangin natin yung balota? So actually, tinapan namin na magbilang tayo ng balota. No? At napili namin yung Santo Tomas, Batangas. Pero hindi na pumayag ang COMELEC na bilangin. Kung wala silang tinatago, anong kaba nila na bilangin natin yung balota? Sabi naman nila, may random manual audit nga. Ang random manual audit, after the election, randomly pipili ng mga ballot boxes, 747 all over the country, at dadalhin sa Diamond Hotel para bilangin. So sabi nila, very accurate naman. Binilang nga yung mga balota, yung boto sa mga ballots sa Diamond Hotel. Mga isang buwan nila binilang yun, no? Accurate naman. Pero from all over the Philippines, first time, dinala lang sa isang lugar, dati doon bibilangin sa presinto. No? Right there and then after the election. Ngayon, dinala lahat sa Diamond Hotel. At doon binilang lahat itong 747. Tanong, sino ba ang makapagsabi sa atin, sa Pilipino voting public, na hindi na-tamper yung mga balota habang dinadala sa Diamond Hotel? In fact, hindi ba may nabasa tayong news na may natapon sa between Cavite, sa Cavite papuntang Diamond Hotel, may natapon na mga ballot, official ballots along the wayside, no? Anong ibig sabihin nito? Tinanggal yung mga ballots, pinalitan ng mga sila na nag-shake para tutugma doon sa matutugma doon sa na-transmit. Kaya very accurate, no? Pero wala yung chain of custody ang naging problema. Sige, last 3 minutes. Okay, next slide, ito. Next slide. Okay, dito namin na-obserbahan na doon sa mga unang oras, especially the first hour, halos lahat ng mga election returns ay nanggaling sa 192.168.0.2, no? Next slide, bilis-bilis na natin. And then, ito, nagkaroon tayo ng constant vote ratio noong resulta ng election. Ito naman, tinignan namin buong probinsya ng Pilipinas. Ang mayroong first hour sa probinsya, sa isang probinsya, ay mayroong nag-report ng first hour, no? So doon sa report na yon, mayroong yung number of registered voters and of course yung actual na nagboto. So yung ratio na yon, actual voters divided by registered voters sa probinsya na yan, in the first hour, napuna namin na there were 44 provinces na hindi nagbago ang ratio na yan. Ibig sabihin, yung nag-boto sa first hour compared to the registered voters ay pareho-pareho sa nagboto ng second hours
compared to the registered voters ng second hour. Magkaiba yun, no? Pag na-report na yung first hour, iba naman yung i-report sa yun again, statistically impossible. And yung national national result ng total number of voters in the first hour divided by the registered voters in the first hour of all the provinces, 84%, second hour, 84%. So ano yung sabihin nito? May programa na. Ito mahirap gawin to sa kung walang cheating or paano. May na programa na tumutugma doon sa constant vote ratio na nakita natin nung after the election. Next slide please. Okay, hindi lang yung 2 hours kami nagtingin. Tinignan namin yung 5 hours, no? 7 o'clock, nagsara, 8, 9, 10, 11 o'clock. Kinuha namin yung registered voters nung unang oras, for example, at yung actual voters nung first hour, dinivide. Napuna namin na nationally, yung 84 nung first hour ay hanggang 5th hour. First hour, 84%. Second hour, 84%. Third hour, 84%. Fourth, ganyan, and up to 5th hours. Again, no? I mean, dito na lang, isang matino siguro na kahit hindi mathematician, hindi niya siguro makuha, no? Na ano nangyari yan. Pero nangyari. No? Nangyari at hindi masagot-sagot ng COMELEC. Paano nangyari? Next slide. Ito nagtatalasan. Okay. Ito na yung huli kong ano. Kinumpare namin Cavite and the National Capital Region. Ang National Capital Region ang pinakamalaking voting population sa buong Pilipinas. No? There are 10,462 precinct in the National Capital Region. Sa Cavite naman, there are 3,371 precinct. No? Pero nakita nyo na yung profile ng mga presinto na may parehong boto. For example, dito sa Cavite, Pacquiao got 6 votes, eksaktong 6 votes in 248 precinct. Si Moreno, sa Cavite lang Moreno, in 169 precinct, got exactly 23 votes. Wala. And si Lacson, sa Cavite, in 137% got exactly 20 votes. No? Binilang nila. Yun ang nakuha. Compare it to the National Capital Region. No? Pacquiao, mas malaki ngayon, 826 precinct. Got exactly 7 votes in. Halos pareho dito sa 6 votes nito. No? Si Lacson, in 670 precincts, got 12. Halos pareho dito ng 20 votes. And of course, 23 votes versus 21 votes. Anong common dito sa dalawa? Hindi pwedeng bailiwick. No? Kasi ang common dito, 99% ng presinto sa National Capital Region o sa Metro Manila ay nagpadala 192.168.0.2. 99%.
Dito sa Cavite, 95% ang nagpadala 192.168.0.2. Kaya gusto namin pa imbestigahan yung 192. In fact, naggagawa ng resolution sa Senate at sa Congress, no, sa lower house, na imbestigahan kung saan nanggaling itong 192.168. Alam mo, hindi pinansin. Hindi pinansin ng Senate at ng lower house. Dahil, mabubuko sila. And then, okay na. So, next slide. So, okay, tapusin ko na. I mean, nagkaroon ng desisyon noon, yung manual pa ang voting, ang Supreme Court na kung mayroong improbabilidad na nangyari, no, ay dapat buksan ang balota para masigurado. No? Ay, ito ang daming mga improbable na nangyari, ba't ay nila buksan? Anong tinatago nila? No? I mean, yan ang kailangan natin malaman because kung ito rin ang gagawin sa 2025, alam na natin mangyari. No? Yung pagbukas ng balota ay ang COMELEC mismo nagsabi sa isang in-bank resolution nila. Sige, Rio, AT&T Rio, magbukas kayo. No? November 2023. Pumili kami ng buksan nitong January. Itong taon na ito. Hindi kami pinansin. Pinili namin buksan lang isang lugar, Santo Tomas, Batangas. Kung tumugma, well, mapapahiya kami, di ba? Eh, sabi ng COMELEC, walang dayaan. So, sigurado, tutugma. At mapahiya kami. Pero bakit ay nila buksan? So, April, nagsalang na kami ng petition sa Supreme Court na pilitin ng COMELEC buksan yung mga balota sa Santo Tomas, Batangas. Anong ginawa ng COMELEC? Sa June, ay naglabas sila ng resolution na hindi na magbubukas ng mga ballot boxes. So, kita nyo na pwede nilang gawin kahit anong gusto nila. In other words, wala magre-reklamo. Wala nagre-reklamo, wala nagkakuan talaga. Dahil kontrolado nila lahat. Sige, yung next slide. Well, ito yung electoral reform natin. Ang problema nakikita natin sa ating automated election system, hindi transparent yung pagbilang sa presinto. Kung yun lang ay gawin natin transparent, in other words, manual na makikita ng tao kung paano binibilang yung ating boto, and then pwede na automated na yung transmission para mas mabilis. No? So, ang tawag dyan ay yung hybrid. And of course, yung mga watchdog natin, NAMFREL and PPCRB, ay parang sila na ang naglo-lawyer para sa COMELEC. In other words, ang dami namin pinakita, parang wala sa kanila. No? Tinakor pa nila, ay, panyan, law of large number, may explanation sila na hindi naman tumutugma sa scientific, I mean, siguro pwede nangyari, highly improbable, statistically. So the only way, at sinasabi na ito ng Supreme Court, the only way to be sure is to count the actual ballots. Pinili namin Santo Tomas, Batangas
hanggang ngayon, dead mat tayo. So, yun lang po ang sige. Thank you very much. Thank you very much, General. There are more questions to ask now because the questionable integrity of the COMELEC. Anyway, we have some minutes for an open forum, General. So, yeah, please. Yeah, kung Congress lang, kaya ba naman ito eh? Hindi Senate, hindi Congressman. Baka may Actually, chance na tayo ng Congress eh, rather than the Senate. lalo po tayo walang chance sa Congress dahil kay Tambaluslos. No? Related kay BBM. Sa Senate, sino ang chairman ng electoral reforms? What I mean is, in this election, kung Congressman yung ating pagkukonektahan, mas may chance na manalo ng Congressman rather than konektahan natin yung Senate na gusto natin ito. Congressman na. Kung mas marami tayo Congressman na pabor sa new changes, baka yun ang kailangan natin gawin. Well, actually, yung hinihiling lang natin ay imbestigahan lang itong 192.168.0.2. Yan lang hinihiling. Saan ang galing yan? Investigasyon lang, no? At ang nagsampa ng resolution sa Senate, si Coco Pimentel, no? At si Risa Ontiveros, yung mga opposition. Ang nagsampa naman ng the same resolution na pa-investigahan ng 192 ay of course yung Makabayan Black. Hanggang ngayon, wala nangyari. No, ayaw nila malaman kung sino ang gumawa niyang 192. Nagsinungaling pa nga si COMELEC Chairman Garcia. Sabi niya, ay itong 192 galing ito sa Globe. Eh nung nagpakita yung Globe ng kanilang telco exchange, ni isa sa mga na-transmit nila na dumaan sa Globe, walang 192.168.0.2. Wala rin sa Smart. So isa lang ang nito. Smartmatic ang gumawa nito. No? I mean, yan ang conclusion magawa natin. Kung hindi nila talaga imbestigahan. At bakit ayaw nila imbestigahan kung wala silang tinatago? Kung sabi nila, ang linis ng election natin, bakit ay na-imbestigahan kung saan galing, kung sinong gumawa itong IP address na 192.1? Hindi pwedeng yan umusbong lang eh. Ladies first. Yung po constant vote ratio na nakita natin, ginamit mo ba yan sa presidential candidates at sa vice presidential candidates? Sa vice presidential candidate, nilang pakita ay mayroon din constant vote ratio. What about the senatorial candidates? Ay masyadong marami na yon, no? And then mayroon pa rin konting constant vote ratio doon na tumutugma doon sa, in other words, sa Senate, si Risa lang yung nanalo. Yeah, bakit nakalusot si Lisa? Yes. Pinalusot siya? Yes. Kaya nga, nandun yung, kasi, obvious na siguro kung hindi nila pinulsukan isa, di ba? Nagkaroon ng question kasi noong 2019 walang Oposisyon. nanalo. Kaya siguro wag na natin ulitin yun para sutay ng isa. Kaya nilang gawin yan. Kung kaya nila i-manipulate yung election. Sino yung nila? Kaya nila? Sino yung nila? Sino? COMELEC! Congress lang? Hindi yung mga kandidato ng presidensya na nanalo? Hindi yun? Well, kasama na yan. No? Tandaan nyo na bago ng election, si Lisa Marcos ay nakipag-usap sa Smartmatic. No? That is on record. Yan, hindi rin pinapa-imbestigahan yan. That is against the law. So the next year's election, it's just ano lang, wala lang kwenta, ano lang
Kumari, walang nangyayari. Di ba? Walang nangyayari. Hanggang siguro yung tao mismo, Ayun, tayo na. full force na magpakita, sagutin nyo itong ano. Wala eh. Wala sila nakikita pwersa ng galit ba? Yes, we have. Actually, nakapost sa account ko, nakapost sa page ko. No? Sige, Papa. Anong kailangan nyo? Yung John? Kasi yun ang transparency server, transparency TOC yan. Yun yung TEC, executive. Wala kaming kwan. Ang aming... Pero dyan oversight, pwedeng laruin din nila yung Tinatago na nila eh. Pero yung Australian committee on the observation, nagsalit na rin na dubious yung election. Yung Australian Australian, oh, observation was na talagang mayroong hindi... powers discrepancy. Yung trending. Ito yung sinasabi nila na nakita noong international observers, no, na walang credibility ang election natin noong 2022. Tapos, ang isang parang observation natin sinusundan. Noong 2016 election, actually, nung nanalo si Lenny, di ba meron yung question ng AE? Yes. Meron Smartmatics doon na kilala siya na na-expose na siya yung nag-AE slicing. Yes. Pero pagdating sa 2016, wala nang Smartmatics na pangalan ng sinasabi. 2022, wala na rin Smartmatics na pangalan dito. Ang sabi ng insider, wala na talagang Smartmatics. Yes. Yun ang sinasabi ko na since na nandiyan yung Smartmatic, may dayaan na. No? Pero hindi kasing garapal nung nagdayaan nangyari nitong 2022. Kasi si Duterte, by hook or by crook, dapat ang mananalo ay yung sympathetic sa kanya. Hindi pwedeng manalo si Bibi Lenny. Hindi natin alam. I mean, hindi ko sinasabi na hindi talaga kung clean and honest election, baka pwede si Marcos pa rin. Pero bakit nila kailangan dayain? Yung dayaan ay hindi nila maitanggi. So kung may dayaan, okay na ba sa atin yun? Hindi. Yung sa simula itong information ni General, nalaman na natin yan ng 2022, nag-iyaan na tayo. Ang problema ay 2025, gumugulong na to. No? So, overwhelming lahat. Pero yung magka-advocate na pati yung kandidato, ang sistema ba magtitiyak na tunay yung demokrasya? Hindi. Kaya nga, Kasi kung hindi tayo, kung walang reforma, hindi natuloy yung hybrid. Ganun pa rin. Pero ano ba ang pwedeng gawin? Kasi sabi nga ni Sani, kahit na hindi perfecto yung sistema, mag-ooperate tayo sa system. Otherwise, ma-isolate tayo. yan nga sinabi ko nung umpisa, di ba? Noong manual pa tayo, at least, kung may dayaan man, Baka itong ganitong forum, makukonvert sa isang kilusan para maging mas makatotohanan. Yes. may kilusan na nga kami ginawa. No? Ito yung anim. Ilan po, parang Ay, kung kayo, no? Member kayo sa anim. For the first time, nagkaroon ng isang movement na nandun ang military, nandun ang clergy, youth, women, at yung mga public sector. No? Pro-Pilipinan lang, para lang tatlo lang ang kinakuha namin. Against corruption, against political dynasty, and against electoral fraud.
Yun lang. Na-launch niyo sa Club Filipino? Yes. So ito nagro-roll to, no? And then nahalata na rin ng gobyerno. So ang pa namin is talagang talagang babantayan na natin tong 2025, no? Kasi yung sistema na gagamitin ay Miro ay halos pareho rin ng Smartmatic. At ang Miro nagkaroon ng problema sa mga 3 bansa na ginamit. And itong gagamitin nila sa 2025, prototype po. It has never been used in any election, which is against the law. May testing ba yan? Final testing? Wala nga eh. Kinawa na wala prototype. Tayo ang GDP against the law. Kaya nga may nagsampa na si Congressman Erice na kinapandi namin na i-disqualify itong Miro. Well, tingnan We natin. can start from there. When can I start? Yes, pero ang problem, para yung buong gobyerno natin isang sindikato na. Tingnan nyo bakit nawalang sala sina Enrile. No? Ganyan na iba ang Supreme Court natin. Ano pa maasahan natin kung, in other words, nasa kanila lahat ang power at lahat, no? Pero nakalimutan nila na yung power nila ay nanggaling sa atin. At pagkita natin yung ating power na hindi na ito pwede, ay mangyayari yan. Sinasabi ko sa inyo, mangyayari yan. Kaya lalo po na ginawa nila ay papatahimikin ng mga tao sa pamamagitan ng media. Okay? Para hindi halata, hindi na na-feel. Okay? So, kaya andun sa kanila yung power. Kaya pati mga nasa poder, puro mga kriminal na. Paano pa sila magpuprotesta? Nag-i-enjoy sila. Okay, anyway. One last question, please. We're behind schedule. Wala siguro maikli lang po. It says in the Bible sa Hebrews 12, chapter 12, Jacob I love, Esau I hated because he is a fornicator. The word fornicator is being called pornos, a male prostitute who sells his body. Then if you would check suffrage doon sa Latin word, according sa etymology, the word suffrage na nakalagay doon sa constitution natin is intercessory prayer. So when the suffrage is being sold tarnished, manipulated by the COMELEC and by the Congress and the Senate, because they are the one who approves the tools to be used in counting the ballots, that makes the Filipino people a prostitute. And my son, lumaban po siya ng mayor sa 3 terms. Lumaban ang son ko ng vice mayor sa 3-termer na mayor. Ang anak ko kumuha ng 12,500 votes at 11 p.m. Ang kalaban niya na 3 times mayor nakakuha ng 22 votes. Ang napansin ko doon sa anak ko sa boto niya at 11 p.m. tumigil na. Pero yung kalaban niya patuloy pa rin. Actually, bobo ako sa math eh. Pero mataas yung common sense ko na kapag walang movement, patay yun eh. Tingnan nyo kung walang movement ang pulso mo, saka walang variation ang heartbeat mo. Something is wrong. Kasi yung pinakita kanina kahit bobo ako sa... kapag hindi na gumagalaw ang numero in just a span of 1 hour, something is very wrong. Tama. It is statistically impossible talaga eh.
Ngayon, siyempre, then yung isa naman namin, elder namin, 3 beses siya na nag-vice mayor, sa 3 term na yun na 9 years, pare-pareho ang boto niya, 2,000. Imposible. And since that 3 years na yan, o 9 years na yan, ang ginagamit na yung Smartmatic which is ayaw ng ibang bansa kasi may lokohan. So, I think ang Senate Congress, sila kasi ang nag-a-approve ng measures. Then wala rin ginagawa ang COMELEC. Kasi kasabot sila. Kasi nung umupo ako ng 1 month after ng election, itong nakaraan, ang nakatabi ko yung humahawak sa boto ni Marcos. IT expert siya. So yung isa naman is from, yung parang, Makabayan, something like that. Binayaran niya daw ang COMELEC ng 20 million para makapasok. Then yung humahawak kay Marcos na IT doon sa bilang niya. Nandun na siya ngayon sa cabinet. Cabinet na siya ni Marcos. DICT. Oo. Nasa akin yung pangalan eh. So ganun ang lakaran eh. So ngayon, ang sa akin lang meron kasi ako nakita doon na medyo na-mention yung taga-IBON. Kasi yung IBON kasi siyempre we're talking about facts eh. Empirical data yan eh. Ngayon kung ito hindi mo may palabas kasi ito sa taong bayan, ang taong bayan mismo, buong Pilipinas na ito parang useless na talagang bubuto eh. Yun ang ibig sabihin. Kasi parang meron akong nakita rito yung patay na talaga ang demokrasya eh, because of technology. Kasi demos and kratin. Philippines is a democratic and republican nation under the rule of law. Where is the law? Then under the rule of demos and kratin, demokrasya. So kung ang mga tao, kung mapansin nyo nandun sa Local Code of 1991, hindi nabigyan ng tao yung mga grassroots yung karapatan nilang malaman ang katotohanan sa totoo ay ang the truth sa Jesus Christ. If this empirical data can never be given to the grassroots and to the people, sayang yung mga data lang. Yes. Sa akin kasi patay kong patay. Sa akin kung pinakanay paglaban ko at ikakamatay ko, I mean that is what Jesus Christ died for. Or what is right? Thank you very much. Anyway, Bakit ko nasabi na may hope tayo? Kasi nandiyan yung Diyos. Anong ginawa ng Diyos dito sa nakikita natin? Ang unit team ay sila na nag-aaway. No? Hindi nanggaling sa tao yan. Palagay ko, sino sa atin na nagpaaway sa kanila? Wala. Ang Diyos. At malapit na magbakbakan itong dalawa at sila magsisiraan. Pero kailangan we must take this opportunity to change our government. Patalsikin natin dalawa, gumawa tayo ng talagang pang-demokrasya na gobyerno. Yes! General Antonio Luna. Anyway, we have this awarding of the certificate. Yeah, I would like to award this certificate of appreciation to Brigadier General Lucio Rio Jr. for his valuable contribution as a resource person during the forum Our Faith, Our Hope, choosing servant leaders and ensuring transparency in the May 2025 election. Given this fifth day of October at SM Mega Mall, Ortigas Center, Manila City. Signed, Bonifacio C.S. Macaranas, Chairman and President. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you very much. Do you have a book or just letter?
Summary of your speeches. Yes, may Kopya po tayo. Yung aking part, pwede na ipapres. Kasi may mapularize natin siya. Sige. In fact, I'm going to... Secretariat ng PC. Yeah. Thank you po. Thank you. I'd like to announce that the General has joined our PCM movement. Yes! He has signed up the membership form. Thank you very much, General. Yeah. General Antonio Luna. Para matuloy-tuloy yung ating schedule, para hindi ma-break, itutuloy na lang natin hanggang kay Professor Danilo Arao, no? Okay? Para tuloy-tuloy ang ating train of thought. After that, we will have, merienda. Okay? So hold on, meron tayong merienda. Si Professor Danilo Arao is an associate professor of the Department of Journalism, UP College of Mass Comm. He has been a faculty associate of CIS, or Center for International Studies. He is also a lecturer of PUP, College of Communications, editor of Media Asia, columnist for Pinoy Weekly and Bulaklak Multimedia, which is an online news magazine. He is a board secretary of the Kodao Productions, which is a multimedia group, board chair of Alipato Media Center, book writer, author, and visiting professor then to Hana University in South Korea. He was the head of research before of Ibon Foundation, political science lecturer of DLSU. Okay? Akala ko Ateneo, DLSU pala ito. Okay. Then, BA Communications Journalism, UP. He has an MA Philippine Studies, DLSU, doctoral studies of this, it's a German university. How do you pronounce this? Techniques Universitat Ilmenau. No? So anyway, we had Ateneans before. We have a Lasalite now who will talk about reforming the electoral process. Professor, just for the record, my sister is a graduate of Ateneo. So, that is my saving grace. Anyway, I have 20 minutes po. So, pag-usapan lang natin kung paano marereforma yung electoral na proseso. Susunod na slide. So, bilang pagpakilala lang sa mga hindi pa alam kung ano yung kontradaya, itinatagpo kami noong 2007. Alam niyo yung kontrobersya no, di ba? Hello, Garci, di ba? Kaya kasalanan ng COMELEC na may kontradaya. Yun lang yung masasabi natin. So we are a broad coalition of students, lawyers, IT experts, teachers like me, media practitioners as well like me, government employees also like me, dahil sa UP po ako. So it is also a broad campaign of various organizations and individuals. Anyway, everything is self-explanatory there. But what I'd like to zero in would be some of the things we can do, which is basically not a repetition of the wheel or the reinvention of the wheel, but rather a continuation of what's being done in the past. Tuloy na po natin. Okay, so gaya ng nabanggit, ito yung konteksto ng pagkakabuo noon. Kasi merong isang pangulo na itago natin sa initials na GMA na nagsabi na siya ba ay mananalo ng at least 1 million kumpara kay FPJ. At ang kausap niya ay hindi ordinaryong tao kasi siya ay COMELEC commissioner. Siya po yun. Okay, susunod po. At dito nabuo yung kontradaya at kung mapapansin natin, susing papel talaga sa anumang kilusan para sa pagbabago, yung pagpapalawak. Kumbaga hindi siya monolithic na ideologically based na isa lang dapat at yung iba ay itchapwera. We try to be as broad as possible, kaya dun sa pagsisimula, nandiyan yung si Father Joe Dizon, talagang church, yung root talaga ng kontradaya sa simbahan po talaga. We had Bian Lumbera, Frank Chavez, Renato Constantino Jr., and other personalities. And ang tradisyon talaga ng kontradaya, tulad ng ginawa namin nung Lunes lang,
may General Assembly kami somewhere in Intramuros. And then, after the General Assembly, marcha na diretso po sa COMELEC office para irehistro yung panawagan para sa mapayapa at malinis na halalan. At ganun din yung ginawa sa pagsisimula. Trivia lang, iba na yung logo namin, pero yung simulan niyan sa mga medyo hindi pa naabutan kung ano yung CD, yung letter O, CD po yan. Kasi doon naka-record yung conversation noon. Kung maaalala po ninyo noong 2007, siguro naman naaalala pa, di ba? Dahil naabutan naman natin yung mga CD. Kaya yan, may matcha talaga. Kung familiar kayo sa area ng Intramuros, papunta po ng COMELEC yan. Susunod. Tapos, ganun din yung nangyari noong 2010 sa susunod na election cycle. At kung meron tayong isang lesson na makukuha mula sa nakaraan, nabanggit na po ito kanina ni Nasani at saka ni General Rio, ito ay hindi pwedeng seasonan lang yung ating Ito po. pagkilos. Ito po. Yung tipong election ngayon, tapos mag-deactivate ulit, and then babalik na naman sa susunod na election. Medyo antena po yung ganong sitwasyon. At sa naging karanasan po ng kontradaya, tuloy-tuloy po yung pagkilos. Election season man po yan o hindi. Susunod po. Tapos, hindi lang siya usapin ng pagrarally. Rallies are good, protest actions are good, but these are just manifestations or rather a culmination of activities na ginagawa mo sometimes beyond the media's radar dahil may mga pag-aaral kaming ginagawa sa usapin ng monitoring. Every election cycle, may mga binubuo kaming mga grupo para siguraduhin na at tinetrain ng mga individual para malaman kung ano yung imo-monitor sa period ng halalan. And from there, we consolidate all data. We do empirical research so that we don't just confine our findings to mere anecdotes. Kasi anecdotal evidence sa social science research, mahalaga siya, pero we need certain qualitative and quantitative findings para ipakita yung patterns and trends mula dun sa mga sinasabing anecdotes. Mahalaga po yon sa kontradaya. Susunod po, ganun din noong 2013. Tuloy-tuloy yung mga pagkilos, tapos mula roon, iba't ibang personahe yung mga nakukuha namin bilang convenor para makapagparami nga ng mga sumusuporta sa ating adhikain para sa malinis na halalan. So, kanina si Father Joe, ito naman si Sister Mary John ng Saints Co. Yan, marami pa. Yung iba mga IT expert, ito si Gani Tapang na ngayon ay dekano ng College of Science po sa Diliman. Okay po? Tapos, tuloy-tuloy pa rin yung aming mga ginagawa sa partnership with a group called Vote Report PH na grupo po ng mga IT professional. Nakapag-create kami ng dashboard para mas madaling ma-collate yung mga raw information at ma-verify din yung mga nakukuha namin kasi hindi naman porke inireport, automatic isasama na namin sa dataset kasi kailangan tingnan kung may duplication ba, baka mamaya isang insidente, 10 yung nagsabi, okay lang yon. Ibig sabihin, it's a sign of vigilance, pero we need to be systematic with our data presentation. Susunod po. So yun, sunod-sunod yung pagkilos, gaya ng nabanggit, there's no need to reinvent the wheel. Ang pagkilos para sa pagbabago at yung pagrarally, talagang dapat ginagawa po yan para mairehistro sa publiko. Una, hindi lang yung ating pangalan, kundi yung ating presence as well. And of course, the need to send our intended message, hindi lang sa media, kundi sa publiko po in general. Kaya huwag tayong matakot sa pagkilos. So, susunod po. Oo, tama. Tapos, ayun, kami sa kontradaya, hindi lang sa mismong araw kami ng eleksyon naglalabas ng datos. In fact, ngayon, syempre, tuloy-tuloy yung aming monitoring. The first report, yung preliminary report namin, will be published in November. So, ayun, sa susunod na buwan. Tapos, sunod-sunod po yan. Tapos, syempre, sa mismong araw ng halalan, nandun namin i-release yung aming final report. Kasi doon mahalaga na malaman ng taong bayan kung ano-ano yung iba't ibang forma ng pandaraya. So, ano yung ilang mga report? Yung error failure, madalas nagdodo ko yung ECM, yun na yung naranasan namin, transmission, delayed voting, vote receipt, meron ding issue ng vote buying, etc. etc.
Susunod po, 2019, ganun pa rin. Parang nakakapagod, di ba? Ba't puro na lang kayo rally ng rally? Actually, hindi. Yung rally, isang manifestasyon lang yan ng pagkilos. Pero behind the scenes, we constantly do the research. At saka, lest I forget, bukod dun sa pag-monitor ng iba't ibang forma ng pandaraya, inaaral din po namin, special project namin, yung profiling ng mga party list group. Kaya nung nakaraang election cycle, lahat ng 177 na party list group, inisa-isa po namin at na-flag namin kung sino-sino yung mga bahagi ng political dynasty, yung mga malalaking negosyo, tapos yun pong mga may connection, no offense sir, sa military at sa police, hindi retired ako, the active service. Okay? So yun, tapos yung mga may pending na mga kaso, syempre yung mga party list nominee, alam mo kung dapat kung may kaso ba sila o wala. Dubious advocacy, merong nananawagan ng libreng wifi halimbawa, pero hanggang doon na lang. Wala nang iba pang sinasabi. So yung mga yon, minomonitor namin at tinitingnan namin kung alin yung mga tunay na kumakatawan sa marginalized and underrepresented at ano yung hindi. So halimbawa, last election cycle, at least 70% po ay na-flag namin. 30% lang yung matino, and then here's the catch. Sa mismong bilangan, kasi naalala nyo siguro nung nakaraan, di ba? Merong biglaang substitution. Nung alam mo nang mananalo ng isang upuan, yung first 3 nominees biglang nag-withdraw, tapos yung ika-4 na nominee, siya yung naging pumasok. And guess what? Ito yung punchline. Yung 4th nominee, bahagi ng political clan. So yung dating inakala mo na matinong party list, biglang lumabas yung tunay na kulay nung manalo. Bait and switch. Yes, bait and switch. Parang ganun yung taktika. Kaya, ano kinalabasan ng aming pag-aaral? Eh di syempre, nireview namin lahat ng dataset namin. Tapos, mula dun sa 63 na nakaupo, 63 na na-proclaim bilang party list representative, it turns out 95% are flag, 5% lang yung matino. Let's be specific. 3 lang yung matino. At may idea na kayo kung sino-sino yun. So, susunod po. Ayun, rally pa rin. Tapos ito, pansinin po ninyo. Kasi tulad ng, ang PCM ba nag-endorso ng kandidato? Hindi, ano? Okay, good. Kami rin ganon. Kasi we try to maintain our non-partisan character, di po ba? In the same way, NAMFREL and PPCRV would not endorse. So, halos lahat ng election watchdog na alam ko, hindi po nag-endorso. Pero syempre, tatanungin nyo, Sir Danny, bakit yung mga kandidato, ito, marami pa sa likod, sumama sa pagkilos ng kontradaya? Binukas po namin ito sa lahat ng tao, tapos yung mga yan, sumama, bakit? Hindi para umepal, tapos nahalalan, kundi para irehistro na sila po ay nadaya. At kadalasan ng mga nadadaya mula sa opposition, yung not necessarily supportive of the administration. Kung baka mahabang diskusyon ito, pwede ba silang sumama? Sabi namin, well, let's be inclusive. Hindi naman ito pag-endorso sa kanila eh. And buti na lang yung media, nilinaw namin na hindi namin sinasabi na sila yung nanalo, pero sila, ang claim nila, sila raw ay dinaya. And all evidence based on our findings would point to the fact that they were really victims of fraud, particularly disinformation. At ito yung medyo sketchy ng konti kasi ang disinformation, wala namang batas laban doon, pero alam natin, napakalital nito. Kahit labas ng eleksyon, pwedeng sirain ang reputasyon ninyo, pwedeng pahiyain kayo sa publiko, kahit na wala kayong ginagawa, pero parang biniktima kayo ng network ng systematized disinformation. At under the Marcos regime, ito ang nakalulungkot at nakababahala kahit government media involved sa disinformation. Red tagging, historical denialism, these are all parts of disinformation. At kung merong isang malinaw na pandaraya, sina Marcos at yung alipores niya, this would be in the form of 2 things. Yung sinabi ko kanina, tandaan po natin, historical denialism, red tagging. Si BBM, to be fair, hindi siya mismo yung nangre-red tag. Pero yung mga
Exactly, trolls, mga taga-suporta niya. At siya po, walang ginagawa para sabihin na, hoy, tigilan niyo yung red tagging. He enables and he tolerates such things kahit na hindi nagagaling sa bibig niya. Tuloy po. So, noong 2019, tama po, ganun po. So, ganun din, may findings pa rin, VCM failure, vote buying, harassment, militarization, etc. Susunod po. So, bilisan lang natin. So, through the years, may mga monitoring center kami na tinatayo. At again, malaki ang pasasalamat namin sa mga taong simbahan. Kanina, sinabi ko, mga Katoliko. Ito naman sa UCCP, kung hindi ako nagkakamali. Or NCCP, basta isang compound lang sila sa EDSA. Ayun, nanilito ako doon sa pagpunta. Pero mababait po silang mga kaibigan natin at nabigyan kami ng espasyo noong oras na yon para gawin yung monitoring sa halalan. Susunod po. So ito yung latest na pag-aaral namin. Gaya ng nasabi ko, malaki yung aming dataset. 9,517 complaints. Pero nung na-verify namin, lumalabas, yung reports would be, yung validated would be 2,600. I have to admit, medyo maliit pa rin yung bilang na to kasi we hope na mas dumami pa yung volunteers. As it is, marami na kaming nakuhang report pero to be totally representative of what's happening in the entire nation, mas maganda na magparami pang lalo. Kaya, ayun. So alam niyo lang, re-recruiting ko rin kayo na mamaya. Pero mamaya po yun, kung papayag po kayo. Susunod po. What is at stake? Siyempre po, ayaw nating magkaroon ng normalization. I only have 6 minutes left. Yung normalization of disinformation. Dapat, yung disinformation, hindi siya katanggap-tanggap kasi kahit naman sa pamantayan ng simbahan, hindi ka dapat nagsisirungaling. At hindi ito yung values na gusto nating i-promote. Hindi lang sa ating kapwa, kundi lalo na sa ating mga anak. Pang-ekonomiyang direksyon, di na ako magpapalalim dito kasi si Sunny, ang ganda ng presentasyon niya tungkol sa epekto ng globalistang patakaran. Ayaw nating magpatuloy ito. Kasi hindi lang ito usapin ng proteksyon sa ating domestic industry, sa ating domestic economy, kundi buhay at kabuhayan ng mga ordinaryong maggagawa, magsasaka, etc. etc. Sino ba yung promotor ng kontraktualisasyon halimbawa dito sa kalunsuran? Mga malalaking negosyo po na layuhan at yung mga malalaking negosyo rin na Pilipino. So dapat malinaw yung ating direksyon tungo sa mas makataong sistema. Human rights protection, ayaw natin ng normalization of human rights violation. Di ba? Kasi hindi naman porke konti lang, halimbawa lang yung nababiolate yung human rights, dapat matuwa na tayo kasi at least hindi tayo biktima. Mali yung ganong perspektiba. In fact, sabi nga ng United Nations, kahit isa lang ang biktima ng human rights violation, halimbawa sa isang taon, may problema pa rin ang lipunan mo kasi may violasyon pa rin. So numbers would be important, but the essence of human rights should be protection for all. Sovereignty and international relations, alam na natin to. Ang atin, ang kanila. Kung gusto nating makipag-share ng resources, it should be on our terms and it should be on either mutually beneficial terms or mas kumikiling sa atin. Hindi tayo dapat nakikipag-deal na tayo ang talo. O kaya, buong Pilipinas ang talo, pero yung nakipag-deal siya yung yayaman. Iba rin usapin po yun, di po ba? Parang pogo lang yan, di ba? Sino ba pumayag doon? Sino na nga yung presidente nun? Anyway, leadership quality for the next 6 years sa usapin ng presidential elections. Kasi itong 2025, tandaan po natin, it has something in common with the 2023 barangay and SK elections. These are preparations for what's gonna happen in 2028. Sino tatakbo? Alam niyo na, di ba? Martin yata pangalan niya, di ba? So yun. Posible, di ba? Sino ba magtatap sa senatorial race ngayon? Huwag tayong ma-depress. Kung si Tulfo, most likely siya. Tapos, sino tatakbong vice president? Isa sa kanila. Hindi lang isang Tulfo tatakbo, dalawa. Di po ba? Baka dumami pa. Ilang Duterte tatakbo? Di pa natin alam. Baka isa, baka dalawa. Di ba? So,
balikan ko lang yung sinasabi ni General Rio kanina about the, 3 minutes, about the hybrid election system. Kasi mahalaga po ito, kasi yung isang sinasabi, kailangan mo ng bagong batas. Actually, hindi. In fact, ang COMELEC, kung makikinig kayo sa mga lecture nila ngayon on voter education, they refer to 2025 as hybridized election. Hindi hybrid, hybridized. Bakit hybrid? Kasi may posibilidad ng manual counting, pero ito yung weird sa proseso talaga ng COMELEC. Kaya minsan, sasakit na lang ulo mo Tuloy-tuloy pa rin yung transmission, okay? Tapos, after transmission, kung gustong mag-manual, pwedeng mag-manual counting through the ballot images. So, ganun lang. So, kumbaga, after the fact, na-transmit mo na, tapos, sige, bilang tayo. Di ba baliktad? Dapat, bilang muna, and then, at saka, ba't ba tayo nagmamadali? Ano ba gusto natin? Ano ba to? Karera? Exactly, yun na nga Para tayong nakikipagkarera sa kung sino man sa imagine whatever. Slowly but surely dapat tayo. Kaya yung manual election na gusto natin, susunod po. Manual counting pala, this is tenable. Mabagal ba ang proseso? Oo naman, manual nga Sa halip na ilang minutong transmission, magbibilang pa tayo manually. Pero, it will be relatively more transparent. Kasi ang karanasan naman natin sa manual election dati, before 2010, nung pumasok yung Smartmatic na yan, may mga problema rin sa manual. Pero at least, nakikita natin yung actual na pagbasa ng BEI, yung pagganon, pagtali, di ba? Tapos, dapat makita rin natin paano siya i-transmit electronically. That's how you can be kasi hindi ka pwedeng magtiwala sa makina. Hindi masyadong nabanggit kanina, kahit kasi source code, hindi po masyadong open. May source code review, pero yung actual writing execution of the code, hindi nangyayari. Kasi ang karanasan po namin sa Contradaya, babasahin lang yung code, ipa-flash sa, parang ganyan, parang PowerPoint. Pero hindi mo pwedeng laruin, how does this line of code relate to the other lines? Hindi siya nagagawa, as in babasahin mo lang. So unless genius ka, na alam mo kung paano tumakbo yung code, hindi mo siya masyadong maiintindihan. At yung mga computer scientists, yung may alam sa code, dapat alam nila kung paano i-run yan. Panawagan ng Contradaya open source. At yun yung movement naman talaga sa IT community. In fact, yung kakaiba sa Miro ngayon, sinabi nila, okay, please just give me 2 more minutes. 2 more minutes. Ang gusto ng Miro, openly sinabi nila, open source talaga. Sino ayaw? COMELEC. Bakit ayaw ng COMELEC? Kasi they need to protect the security raw of the code. Actually, mali. Pagka open source yan, mas secure siya kasi kung merong mali, community na mismo ang magsasabi na may problema dito sa code na ito. Hindi naman yan parang Google Docs na lahat pwedeng mag-edit. Siyempre, you refer to someone else to administer the editing, pero pagka may mali, kumbaga hindi mo na kailangan ng source code accreditation. Lahat tayo, yung may alam sa code, pwede lang gawin yan. That's the way we should be doing it. Kasi ang trend naman talaga sa IT community, kahit sa academe, open access. Dapat, kung may dataset ka, gawin mong public. Parang sa Contradaya, yung lahat ng mga binanggit ko, open source yan. Yung mga nakaraan naming pag-aaral, yun. Alam niyo yan. Kung may mali kami mapapahiya. Kaya dapat may diligence din sa research, and open source is the way to go. Susunod, ayan. Anyway, these are all the other points. Tapos, ang isang mahalaga sa hybrid, matipid po siya. Hindi mo kailangan ng automated counting machine. Magkano ba siya? Batay sa bid ng Miro, ang babayaran natin sa Miro, 15.3 billion. If you do the math, 110,000 yung BCM po, 140,000 kada unit. Magkano ang kailangan para sa hybrid? Paano ka ba mag-transmit? Kailangan mo lang yan is a device that can transmit. Laptop. Totoo naman, may laptop na 140,000 per unit, pero hindi naman kailangan ganyan ka-high-tech. Diba? May mabibili ka na hindi hamak na mas mura,
Exactly, 30,000. Well, maraming posibilidad. At gaya ng sinabi ni General Rio, it doesn't have to be a laptop, pwedeng tablet. Any device that can transmit. Susunod po. Mabilis lang po ito kasi nag-overtime na po ako. We need to unite and mobilize various forces. Tapos, voter education is also important. Fighting disinformation, engaging the COMELEC, at saka reporting and monitoring the conduct of the May 12, 2025 elections. Susunod po, ito mabilis na lang. We will not touch on this anymore, pero ang mahalaga May 12 po. Huwag kalimutan, susunod. Voter education, sana po kung merong bagay na dapat tayong gagawin, that should be literacy program, literacy campaign, and this time, yung voter education. Ginagawa nyo to, ginagawa natin, pagsamahin natin kung kinakailangan, pero mas paramihin pa natin para makapagpalawak at makapagparami pa po tayo. Susunod po, media, mahalaga po ang media. Totoo naman minsan nakakainis yung coverage, minsan unfair, pero we need to engage the media to have wider reach. Susunod po, legal battles. Ang atong paglaong case dapat labanan natin yan kasi ito yung nagbukas ng floodgates para sa mga party list na yung mga hindi marginalized ay makapasok. Okay? So, sinimulan ni Gingo na tinutuloy namin. Susunod po. Yan, mass actions. So, wag po tayo matakot sa mga kilos protesta. Mahalaga po siya para sa ating pagkakaisa. At natutuwa pala ako na yung PCM sa mga panawagan ng kontradaya para sa ilang mga kilos protesta, marami pong sumasama. So, salamat po. Susunod po. Susunod, ayan. Okay, so yan, marami pa tayong pagsasamahan na kilos protesta. Yan, pinaka-recent yan tayo, yung malakihan Black Friday, yung matagal na to May 13, 2012 po ito. Susunod, yan. Kaya bilang panghuli, ito po yung ating panawagan. Patuloy tayong maghanda, magbantay, at kumilos. Ilang punto na lang hinggil sa kung paano sumali sa kontradaya po. Ayun, so be a volunteer, paano? Ayan, ito yung mga data para po makipag-ugnayan po tayo. Susunod. So, volunteer work, kung gusto nyo mag-fact checking, pwede. Gusto nyo i-report yung disinformation, gumawa ng statement. Voter education, kung mahusay po kayong magsalita, kung mas magaling pa kayong magsalita kaysa sa akin, na introvert, kasi ako introvert ako sa totoo lang, mahihain po ako, di lang halata, kayo na po sana yung magsalita para sa amin. Susunod po, tapos, ayan, mga monitoring center, kailangan din namin ng tao na magbabantay sa monitoring center. Ayun. Masarap po pagkain. Kasi galing sa mga manggagawa. Yun. Masarap po pagkain. Susunod po. Tapos, election day, ito yung mga kailangan po natin gawin. Pero yung mabilis lang, as early as now, let's take pictures of videos ng mga election-related violations or incidents. Lalo na yung premature campaigning, yung mga umeepal na mga politiko. Sana po, kunan nyo ng litrato, date, time, location. Sa mga, lalo na sa mga bahay-bahay nyo na malapit, pakikunan lang po yan and then you send it to us. Sana po. Tapos yung hashtag Kontradaya 2025. Malapit na po, susunod. Ito po, you can use this or you can scan the QR code. Nasa mga ano rin po namin yan, social media feeds. Wala na yata, tapos na? Okay, so ito na yon sa mismong araw, magbantay, pero syempre, bumoto po muna. Sana po umaga kayo bumoto, and then saka na po tayo kikilos. Kasi mahalaga po yung boto natin. Kahit isa lang yan, huwag po natin sayangin. Okay, tapos na, no? Tama? Sige. Maraming salamat po. Thank you very much, Professor Araw. Naarawan na po kami sa pagliliwanag nyo sa kontradaya. Anyway, Professor, meron tayong ibibigay sa inyo. Yes, this is a certificate of appreciation to Professor Danilo Araw for his valuable contribution as a resource person
during the forum, our faith, our hope, transparency in the May 2025 election. Given this 5th day of October, we signed Bonifacio Jose Macaranas as chairperson. Maraming salamat! Everybody, wag po kayo aalis, no? Meron pang synthesis at saka meron pang oath taking. Pero in the meantime, meron po kaming ibibigay na merienda sa inyong lahat, no? So siguro mga a few minutes lang ito.